Update sa lagay ng trapiko sa Andaya Highway sa Camarines Sur, ating alamin kasama si Regional Director Francisco Ranches Jr. ng LTO Region 5. Director, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Asek Weng. Magandang tanghali po sa lahat po ng tagapakinig ng PTP4, Bagong Pilipinas. Sir, una po sa lahat, kumusta po ang lagay ng trapiko sa mga oras na ito dyan sa Andaya Highway? Nag-i-improve na po, Ma'am Weng. May mga improvements na po. Kagabi kasi minomonitor namin dito sa Lupi area sa Andaya Highway ay nasa moderate to heavy. Pero sa ngayon po nasa medyo gumaan po, light to moderate na po. Yung papasok po papuntang Bicol ay mas marami po yung sasakyan diyan. At yan po yung monitor namin. Medyo nag-improve, naging light to moderate na. Yung papunta naman po from Bicol to Manila, light to moderate na rin po. Ito po kasi ang isang dahilan dito o yung mga kadahilanan, may mga eroded portions along Andaya Highway, specifically po sa Lupi. Mga 4 po yun na eroded portions. Pero ngayon po, naayos na ng DPWH. Salamat po sa DPWH, naayos na po nila. 3 na yung naayos. Yung isa ginagawa pa kasi medyo malambot po yung lupa. Kaya we are hoping na within the day ay matapos rin po. Pero gumagana na po yung flow of traffic, Ma'am Weng. Director, ano pong hakbang ang sinagawa ng LTO Region 5 para po maibsan ng trapiko na dulot nitong road repairs? Hindi po ba natin inasahan yung period na matatapos ito ay aabutin po ng Christmas season? Ano po kasi, Pam, ito kasi December 16, nandun na yung mga tao natin. Pero yung continuous rain kasi, ito po yung nag-erode sa mga bahagi ng lupa along Andaya Highway. Ang ginagawa po namin kasi kami po ay support group, ang main ano po dito, kumbaga po ang lead group po dito ay yung PNP, support group po kami. Ang role po namin dito ay yung pag-a-apprehend sa mga nagpapasaway, yung nagka-counterflow. Kasi po yung counterflow na yan, yun po yung isa pang dahilan na nagkaklag ang traffic. So as much as possible, ayaw po namin silang huliin, pero pag talaga nagpipilit po sila, we have no choice kundi bigyan po sila ng ticket. Kumbaga po, kahit labagman sa loob namin, but we have to do that to instill discipline. Kasi kailangan po ng enforcement sa ganitong sitwasyon po dito sa Andaya Highway. So sir, sa ngayon, ano pong traffic management scheme ang nakalatag sa north and southbound route po? Ganito po yung scheme na ginagawa. Dati po kasi, nung one lane pa, 30 minutes per side. Kumbaga po, one side, 30 minutes, other side, 30 minutes nung one lane pa. Pero ngayon po, kasi nagto-2 lanes na, yung bahagi lang po na may one lane, doon po nag-alternate. Pero ngayon po, ngayong pwede na yung 2 lanes, dahan-dahan po na pinapapasok namin at pinaprioritize po namin yung galing po sa Manila. Kasi ito po yung mga magbabakasyon talaga. Although hindi namin po naman pinapabayaan ang yung mga lalabas po ng Bicol. And we are in close coordination with PNP and the DPWH at nandyan din po na tumutulong ang local government units na concerned. So sir, alam naman po natin na road repairs ang dahilan ng congestion nito. Kumusta po ang pakikipag-ugnayan ninyo dyan sa DPWH at kailan daw po ba matatapos itong road repairs na ito? Actually po, naka-monitor po kami sa isa't isa at yun po, yung latest po na natanggap ko na text message, kasi po, di po ba, 4 yun, 3 na yung natapos, actually, yung isa po ay okay na daw. Kaya lang po, ayaw pa nilang buksan kasi malambot pa po yung lupa. Kasi paulan-ulan po sa Bicol. So, linalagyan pa po ng mga aggregates para po tumigas yun at kumbaga po ay ino-observe pa po. At ang sinabi naman ay hopefully po within this day
o hanggang bukas, yung isang natitira ay mabuksan na rin po. So sir, ano naman po ang solusyon dito sa mga bottleneck na kalsada? Dahilan din po kasi ito ng paninikip ng daloy ng trapiko. Come again, ma'am? Ano po yung solusyon ninyo para doon naman po sa mga bottleneck na kalsada? Ano po, actually, gumagamit na po kami ng drone, ma'am, para lang ma-monitor namin. Kasi kung may bottleneck na kalsada, tumatakbo po doon yung mga enforcers namin para po, kumbaga, ay mag-guide. Ano po, tsaka yung, siyempre po, yung effective communication system, meron pong nakadeploy sa mga different areas po para, kumbaga po, kung let's say, nag-plant talaga, doon po papasok na naman yung isang team para tumulong po. Okay sir, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan na naaapektuhan nitong traffic na ito. Sana naman walang magpasko dyan sa Andaya Highway. Opo, ma'am, in addition pala, nagbibigay din po kami ng advisory para po ma-monitor din ng mga kapatid natin na naglalakbay. At nakikita ko rin po yung PNP and DPWH, may mga advisories din po na binibigay. Ang mensahe po namin, sana po, we hope for the best. Sana tuloy-tuloy na yung namatapos yung kalsada dyan. At maging maging maingat yung mga nagmamaneho, sumunod po tayo sa patakaran, kunting sakripisyo lang po. Sa tingin ko po naman ay mabibigyan ng solusyon ng problemang ito. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Regional Director Francisco Ranches Jr. ng LTO Region 5. Salamat din po, Ma'am Weng. Merry Christmas po. Maraming Merry Christmas, salamat. sir.